Echo mo. Echo, check. Ang labas. Okay. Echo, check. Yan, okay. Kamusta? Sa wakas. Graduating na. No? Finally. Sana na. So, ang curriculum nyo na kasi sa all, ang problema natin na 6 hours. To me, hindi siya talaga problem kasi it was working, to be honest. Ilang sunod tayo, kasi coordinates already tayo, ilang sunod na taon na tayo nagsi 6 hours, ilang sunod na taon na naman, walang natin sa kawan ng music. Kaya sa inyo, walang bago sa program nyo. Start talaga sa GNLE market agad-agad. Bakit? Kasi in-online ito eh. Okay? At saka, wala sa curriculum natin ang GNLE market talaga. No? Tapos sa boards, maraming GNLE market. At isa ba first year pa to? Na-master nyo man ang first year, wala na eh. Limot nyo na eh. Pag sinabi ko bang Dalton Slot, tandaan nyo ba? Pag sinabi ko bang Joseph Faust, kung sino siya, kilala nyo ba nila? Kaya usually ito talaga yung gano'n. So nakita nyo yung program ng boards na sinusunod natin ever since day 1. Nakita nyo na. Di ba nasa legal pharmacy? Ang 810 Uy, yes, control lang naman. Anin na module. 3 module per day ang pinukuha natin. Consecutive days. Ang itong darating, November 15 and 16. So, lagi siya gano'n. Si module 1, part A, siya ay pinakamabigat, 20%. Ano ang nakapaloob sa part A? Ayan, yung first topic natin, generate part A. Tapos, inorganic method, at saka qualitative part A. At yung inorganic method, never nyo pang nakita. Kasi nga, hindi siya nagkakasya sa first year curriculum nyo. Simple yung magaling nyo. Saan? Dasal. O de, okay yung inorganic method. I mean, kapag-aral kayo ng inorganic medicines. Okay, dito hindi namin nagagawa. Kasi kayo, diretso kayo ng inorganic method. Dahil puro STEM ang nandun, tama? Dito kasi hindi nga. Mas marami yung hindi STEM. Kaya hindi kami makaproceed sa inorganic method. Kaya, after Gen Chem, diretso natin yan sa inorganic method. Kasi yun talaga yung totally hindi nadaanan. Then, ano ang module 2 na? Pinakayokong module sa lahat. Kasi ayoko sa halaman. Ayoko rin talaga sa bio eh. Kahit teacher ako ng bio. Siya ay 15%. Tapos, common knowledge, I think, narinig nyo na, nila ate, nila kuya, lagi siyang mahirap. Pati yung module 5. Kasi isa lang ang gumagawa niya. Isang tao. Parehas sa tendency, parehas sa habit, etc. Si module 1 naman, ang gumagawa niyan ay gumagawa rin ng module 6. Kaya yun yung may magkaparehas na tendency or structure or style ng talunan. Tapos, yung gumagawa ng 3 and 4 ay parehas din. Ibang tao pa rin. Kung aware tayo, tatlo lagi ang board member ng Board of Pharmacy. At lagi naka-assign nga ang 2 modules. Okay? So yun, yung module 2 straightforward, yun lang talaga ang laman. Lagi ko ang sinasabi na, okay, mukhang magaan. Mukhang magaan, 15%. Kaso ilang subject sila na naghahati? 2 lang kasi hindi kagaya sa part 10, inorganic at Gen Chem, inorganic med, or med, qualitative part 10, 4 na subject yung naghahati. So, ilang items kada module? 100, di ba? So, logic would suggest 25 each. 25 na Gen Chem, or 25 na inorganic med, 25 na organic med, 25 na qualitative part 10. Simple ko agad bio-med, since 2 lang sila, guaranteed ka na 50-50. Kaya madami. Siya yung pinakamadami. Sila yung pinakamadami. Okay? Si module 3 naman, 17.5%. O sige, medyo mabigat. Pero dami na nila naghahati eh. Yan, yung paborito yung part-can, yung paborito yan. Tapos si dispensing. All dispensing.
Ilan na ba distance kayo? Tatlo? Dalawa? Dalawa? Pero 1 and 2. Tapos, hospital farm. Tapos, clean farm. Di ba? Haba-haba. Dami. Dami rin din naghahatid sa 100 items. Tapos, sa day 2, ang almusal muna ay pharmacology. 50% din. At si pharmacology, ang title niya dito, pharmacology, pharmacokinetics. Which would suggest na ito ay Picol 1, Picol 2, pharmacokinetics with biopharm at saka toxicology ay nandiyan din. Okay? Toxicology. Then, si module 5 na laging mahirap, pero madali bilang module kung tutusin. Tama ba? Hindi sa ini-small ko ang subject, pero madali naman talaga dapat siya kasi yan ay drug delivery systems or dosage forms, manufacturing, pharmacy, legal pharmacy, lahat yan madali. Isa lang ang medyo nagpapahirap nga dyan, yan na nga, si physical pharmacy. Okay, so 4 din silang naghahatid sa module 5. Si module 6 yung mapalin lang na module kasi ano title, QAQC. Pero, ang pasok sa kanya, analysis 1, analysis 2, may kasama ng micro para with pub health nga lang. Kaya mapanglig lang. Wala sa title niya na may micro siya. And it's good for 15%. So pag tinotan mo yan, lahat-lahat, 100% ka nakalalabasan. 20, 15, 17.5, 17.5. Dalawa yung mabigat-bigat in terms of percent, si 3 and 5. Then yung natitira, 15, 15, 15. So, it all starts with this one. At sa recent trends, maraming angal na lately sa general and inorganic chemistry. Kasi nga, hindi na natin pinofocus pag tayo ay 3rd year, 4th year na. Wala lang naman ito eh. Diba? Kaya doon tuloy maraming na itatanong. Okay? Lately sa module 1. Kaya, yan talaga uunahin natin. And, ayun na nga. Kung meron ka subject na dapat ma-master, hindi dahil subject ito sa review at sa undergrad, sa mga special class, pharmacology. Bakit? Kasi nga, oo, magaan. Pero may ordnet ka dito. At ang ordnet may MOA, may uses, may side effects. So may pharmacology. Ano nga sabi ni Doc Mike? Biyakin mo ang pharmacology, siya ay biochemistry. So, malamang si Module 2 may usapan gamot. Si Module 3, nandun nga to na application ng pharmacology mo. So, may pharmacology. Ito, syempre, nasa title niya, may pharmacology. Sa Module 5, nagtatanong na ng mechanisms of action ng mga preservatives sa dosage forms at manual, mechanism of action, so, may pharmacology. Sa usapang micropara, di ba? May antimicrobials, antiparasitic, so meron pa rin pharmacology. So, kalat ang pharmacology mo sa anim na module, dapat lang, we wanted to be the drug lord, so we will, or we should be the drug lord. Okay, pa ba rin ako ng college of medicine? Drug lord, drug experts, di ba? Narisa, sinong kasunod ka sa drug lord. Mukhang irritable na sa drug lord. May kaaway ka bang drug lord? Okay. So yun, nakamay pa man din ako dali ko sa labas ng drug lord. Tapos makikita doon sa sulat na nag-request na yung officer in charge. Nagreklamo pa wedding niya. May officer in charge mo, nagamit ang term na drug lord. Yun. So yun ang story ng boards. General trend, si Module 1 kaya humihirap na exactly. Si Module 2, mahirap, dumadali. Si Module 3 and 4 ang laging student friendly. To me, parang wala lang. Nakakatawa isipin. Bakit? Kasi yan ang pinakamahirap na subject eh. Clean part at saka pharmacology. Pero sa boards, siya po ang student answerable ng mga tanong. Magaling yung gumagawa ng tanong dyan. Mga estudyante talaga. Then, Module 5, forever mahirap. Diba sabi ko, parehas yung gumagawa ito. Forever mahirap ito, hindi nagbabago. Si Module 2, ang good news, dati, super duper, not exaggerating, super duper hirap. Ngayon, sakto na lang minsan sobrang dali. Hindi mo masasabi. Pero ang punto, silang dalawa, yung may tendency na magiging super duper hirap. At yun nga, yung one, humihirap, unfortunately. Yung 6, always answerable din. Very predictable yung 6. Kasi QC1, QC2 ay predictable. Micropara ay somewhat predictable naman.
Okay? So yun. So ang target natin for the prelims, at least matapos si GenChem or at saka kalahati ng inorganic chem. Okay? So ano mangyayari? Ganun pa rin po tayo. Every before break, nakagayak na yung 1 Alam niyo na, 5-item quiz. Okay? Ayan. Shucks. Perfect mo nga yun. Sobra rin. O. Diba? So yun. Every before break, quiz. So ang mangyayari ay yung ating mga formative assessment, which would be the short quizzes, ay 20%. Yung attendance nyo, 20%. Okay? So as usual, magsisimula tayo sa 100% for the attendance. Kukunin ko ngayon yung 20% doon. Ngayon, ano yung medyo bago? Ilang meeting tayo per term supposedly? Yung nga lang dahil special class ko, late na tayo nakastart eh. Ideally, ilang weeks sa isang term? Oo. Na kung saan yung 6 week ay exam. Ibig sabihin, yung week 1 to 5 ay regular classes at 5 meeting pala sa regular classes. So, ilan ang dapat i-minus nga naman sa 100%? 100 divide mo na 20. Ibig sabihin, kada absent mo minus 20. Malaki. Okay? So, ayan, kagaya ni Enrico ngayon, absent siya. 80 na lang siya. Si Shara, ganun din. 80 na lang siya. Okay? Automatic. Sayang din. At ang major exam ay post-test. Ano ang post-test? E di, pag nakatapos tayo sa subject, diretso tayo post-test. Hindi naman diretso within the day. Tapos natin dyan, ganyan kunyari, next week, post-test. 100 items lagi. Okay? So para siyang dreams. Pero siya yung mabigat, syempre. 60%. Kaya 60, 20, 20. Okay? So yun. Yan ang magiging breakdown ng ating prelim midterm finals. Okay? Kasi di ba, lagi may major exam at class standing. So yung class standing natin, dyan aasa sa formative assessment at saka attendance. Yung ito matatapos natin ito kayo, yung inorganic na yung mahirap. Kasi hindi nyo pa nadaanan. Okay? Bakit? Kasi alam nyo na yung basics ng chem. Tama? Si Charlie, hindi na alam kung saan tayo check. So ano inaaral sa chem? Study of matter and che. Anong che? Changes. Diba? Both physical chemical na active. Okay? So yun, mahalaga sa pharma kasi nga ang gamot ko ay substance na nag-bring about ng change. Diba? May binabago ang gamot ko eh, tama ba? Pag may mababa, ang gamot mo, it changes it up. Pag may mataas, ang gamot mo, it changes it down. And say central science, not only sa pharma, sa maraming biological sciences, at maraming pang fields. Siya nga ay ancient science, pero technological advancements ay marami nang nagawa to improve, no? Si chemistry, okay? Na hindi natin tutukuyin kasi review na tayo, hindi na tayo nasa undergrad. So, ano nga yung mga common branches ng chem na pinokonect natin sa pharma? GenChem. Ano inaaral sa GenChem? In a nutshell, yung matter, yung types ng matter, yung changes ng matter. Ano ba? Yung boring na atoms. At yun na, periodic table. Kung narinig nyo sila ate at kuya na nag-take yung recent boards, ang dating na raw, parang kailangan memorize mo na ang buong periodic table. Sad but true. Okay? Sad kasi hindi ko pinapamemorize yan eh. Kaya lang kayo sa first year, pinapamemorize ko na. Kasi kailangan apparently. Kaya si Risa na matawag na dyan sa loob. So, ayun. Pagkatapos natin ng GenChem, ano na, inorganic. Ano ulit pag inorganic? Naman. Anything without carbon. So, walang carbon dyan pinaaral. At may mga inorganic naman gamot. Tapos, pag organic naman, may carbon. Matik. Mas marami ang organic compound. Bakit ulit? Kasi may structure, may shape. At kung may structure, may shape, may specific na nakakapitan sa cells na target. Okay? Hindi na kaya ng inorganic na, di ba lagi yung pinocompare yan sa organic, sa inorganic chem.
Yung dalawa ka po, magaling sila ng mga antibacterial. Pero ito, may nakikita ng forms niya na iniinom, di ba? At tinuturok si penicillin. Si silver nitrate, wala kang makikita iniinom o tinuturok. Bakit nga? Kasi hindi siya selective eh. Pag tinurok mo yan, papatay yan, sige, ng bacteria, pero papatay din ng human cell. Diba? So hindi ito okay, hindi selective. Hindi kagaya ng penicillin na may structure. Ang kakabila lang ng structure and shape niya ay bacterial cell wall. Tama ba? Baka may nakakaalam, bigyan natin ng class. Anong action ng penicillin? Inhibitor na. Sino? Di pa tinuloy ano? Inhibitor na. May sinabi ka kanina, hindi ko na tinuloy. Cell wall synthesis, di ba? Ano nga ang cell wall ng bacteria? Peptidoglycan. Diba? So si penicillin, nilagay ko na, sige na, inhibitor na peptidoglycan synthesis. Kaya ko po sinulat para mapakita sa ating lahat na, okay, may specific siya kakabitan. Hindi kagaya ng silver, ano sabi ng inorganic med, protein precipitant. Hindi naman sinabing protein ng tao, protein ng bacteria. Kaya papatay dito ng protein ng tao. Okay? So yun. At pag natutunan natin si organic chem, diba, na study of organic compounds or carbon-containing compounds, pwede ka na mag-aral na biochem. Na ang inaaral mo naman ay organic pa rin na compounds, pero ang tawag biomolecules. Make sense, no? Kung ang gamot mo kadalasan may carbon, well, ang biomolecules mo kadalasan din may carbon to permit interaction with each other. At yung ayaw natin, orgmet. Anong ayaw natin sa orgmet? Yung SARs, diba? Kaya mahirap eh. Anyways, pag natutunan mo na ang itsura ng target, pwede ka na mag-design na nga ng gamot. Okay? Kaya nga biochem muna tayo bago nag-orgmet sa ating curriculum. At yun na nga, ang puso talaga ni orgmet, SARs, ang good news sa boards, minsan wala nang tanong dyan. Magtanong man, penicillins lang, o yung madadali, very predictable. Then, sa PCOG, meron mga plant chem. Ano nga ang plant chem? It's ultimately biochem, pero sa halaman natin na-apply. Then, ano difference ng quanti and quali? Pag qualitative, ano nga ang sinecheck mo? Testing for, ano ba? Nandun ba ang component o wala? Presence or absence? Example, gusto mo malaman kung yung swero, ano nga ang swero, ay may fluid, no? Ay may sodium chloride. So para malaman mo kung may chloride siya, magpapataka na, ayan, di ako napiling example yun, silver nitrate. Kasi ang silver magre-react sa chloride. So, kunyari, kumuha ka sa test tube ng sample ng swero mo, sodium chloride ang laman, supposedly, nagpataka ng silver, may makikita ka dapat precipitate na kulay puti. Magkakaroon ng buo. Pag may nabuo, okay, goods. May chloride siyang laman, sure tayo may sodium chloride na yung swero. Pero, pag nag-add ka ng silver nitrate, tapos, walang nangyari. Walang nabuong solid. Okay? Wala siyang sodium chloride. Hindi mo yan pwedeng ibenta. May kulang eh. Okay? So, checking for presence or absence. At ano nga sabi natin ng analysis 1? Diba? Ang full assay, para masabing kompleto ang assay mo, kailangan meron ka ng dalawa. Nakapag-qualitative ka, nakapag-quantitative ka. Ano nga pag quantitative, may binibilang ka. Inaalam mo yung dami ng component. And it makes sense. Sana nga. Magka-qualitative ka muna, di ba? Para ma-check, okay, nandun siya. Ngayon, na-confirm mo na nandun siya. Di ba? What's next? Okay, nandun siya. Pwede na natin bilangin. Kasi di ba, nonsense po na hindi mo inalam kung nandun siya, tapos nagbilang ka. Kumbaga, nagbibilang ka ng sodium chloride, may hindi mo na-check kung nandun ba siya talaga. Diba? Kaya mahalaga, quali muna bago quanti. So ano rin ang tawag ni PCOG sa qualitative chem?
confirmatory test. Di ba? Kino-confirm mo nga kung nandun yung component or wala. Okay? Tapos sa amin, sa BioMem, anong tinatawag ko yan? ID test. Identification test. Parang si starch. Si starch. Paano malalaman kung nasa solution? Papatakan mo na iodine. Kasi pag may iodine, anong kulay ng starch? Nagbo-blue. Di ba? So, hindi na maalala sa kanila. Ngayon, after natin ng in-ointment, hahayaan ko kayo mag-decide. Ano yung susunod natin sa akin? Okay? So, yun. Kasi ganoon din ginawa ko sa mga previous batch. Hindi mawala ko kasi first year, first year, limot na talaga. After na pinag-design ko sila, ano masunod? Yun. At sana basic subject siya na maraming gamit. O kung hindi man basic na subject, at least subject siya na maraming connect sa ibang subject. Ayun. So, ano na nga ang inaaral sa GenChem? Matter. Tsaka iba-iba niyang physical state. Ano nga ba pag sinabing matter? Anything that has, alam ko, boring, sorry na, may mass at nag-occupy ng space. Okay? So, meron siyang mass at nag-occupy ng space. Ngayon, pag dinadetermine mo yung mass sa planet Earth, ano ang tawag sa proseso? Pamilyar ba na magkaiba yun? O naalala ko ba na magkaiba yun? Yung mass, yung amount ng matter sa loob ng substance. Yung weight, tinatake into consideration ko na gravitational force. Kaya nga sa planet Earth, pag nag-determine ka ng amount of matter, ang tawag ay weighing, nagtitimbang ka. Kasi may gravitational pull ang ating planet Earth. Okay? So ito na. Ano yung fundamental types na matter? Solid, liquid, gas. Alam na. Ito boring. So ano nga alam natin sa solid? Fix ang volume, fix ang shape. Bakit? Tightly banded ang particles together. Hindi kagaya ng liquid, fix lang ang volume. Yung shape niya ay depende sa container. Okay? Bakit nga? Kasi loosely banded siya pag kinompare sa solid. Then ang gas, walang fixed volume, wala rin fixed shape. So puro wala. Solid, constant yung volume, constant yung shape. Liquid, constant lang yung volume, shape niya hindi constant. Si gas, parehas hindi constant ang volume at saka shape. At ang volume ng gas, tinatanong sa P-farm, sa nakadepend? Sa capacity ng container. Tama? It takes kasi the volume and also the shape of the container. Okay? And molecules move past one another. Kaya kapag nag-spray ka ng pabango dito, umaamoy sa likod. Kasi nga, randomly moving ang particles niya. Okay? Ayun, ano yung phase ng matter na sa pharma mo lang makikita? To be specific, sa libro ni Martin ng P-farm. Si liquid crystal nga. Gawin mo lang literal, liquid at crystal eh. Ibig sabihin may solid na, may liquid pa. At pag tinanong tayo sa P-farm, ano nga ang first ever discovered na liquid crystal? Ano, nagdaanan ba? Okay na. Cholesterol benzoate. Cholesterol benzoate. First ever liquid crystal na na-discover. Okay? Hindi naman sinabi ko sino. Pero nasa Martin yan na libro na physical pharmacy. And the mere fact may cholesterol, ibig sabihin may cholesterol. No? So ano ba? Bose-Einstein condensates na nabubuo lang daw sa absolute zero temperature. Pag sinabing absolute temperature, ano yun? Kelvin ba yun? Degree Fahrenheit ba yun? Degree Celsius ba yun? Sino dyan? Yung absolute unit for temperature. Si Kelvin. Si Kelvin. Okay? Si Kelvin. At wala siyang degree ha. Ako gumraduate ako na ang alam ko talaga degree Kelvin. Hindi. Wala siya. Wala siyang degree. Okay? So ano nga ang nakikita? Units of temperature. Tama? KFC. No? Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Ano sinunod na Celsius? Baka may nakalimot na. Ano na? Sinunod na Celsius? Na letter C din. Centigrade. Diba? Dapat alam ha? Ayan. O ngayon, ang sabi, absolute zero temperature.
Ibig sabihin, 0 Kelvin. Ilang degree Celsius ang 0 Kelvin? 273 o negative? Negative. Negative 273 to be specific nga lang, 0.15 degrees Celsius. Sige, pwede mo lang naman na 15. Ang punto, malamig pa yan, sobra, di hamak, saan? Sa yelo. Ano ba yelo? 0. Ito, 0 Kelvin, negative 273.15 degrees Celsius. So, makikita mo lang yan sa outer space. Okay? Yung mga area or planets na sobrang layo sa stars at saka sa sun. Sorry na. Hindi natin isipin. Ayun. Sino ba yung panglimang phase ng matter na wala dyan? Na nag-e-exist naman sa sobrang taas na temperature. Plasma. Dapat alam. Plasma. Ano nga ang plasma? Ay pag-isulat. Ano alam natin sa atoms? Ang atoms mo, may proton, may neutron. At may mga electrons na nasa orbital nila. Ang plasma po ay nabuo from disintegrating atoms. Binibiyak mo ang atom para makamala ang proton, neutron, electron. At para nga siyang literal na sabaw. Sabaw na may proton, neutron, electron. Kaya very reactive at pinakatatandaan ko yung plasma, masyadong mataas ang electrical conductivity. So, anong common na location ng plasma stars? Yung pinakamainit sun mismo ay star. No? So, bakit mataas ang electrical conductivity? Kasi po, swimming lang sa sabaw na yan ang positive negative mo na magkoconduct ng kuryente, di ba? So yun, sorry na. It might sound boring pero kailangan daanan ang plasma. Kasi hindi mo matawag. Wala kang alala na walang rule. Nag-impromptu sulat kasi ako para makagamit ako. Wala siya nasa Japan kasi may content sa mga team ng pharma. O ano pa ang tinatanong dyan? Sana walang namamali o mamamali. Yung phase changes. Sige nga, ano yung mga phase changes? Pag alam mo na ako na yung sulat, kung naalala mo ba, anong phase change yun? Solid na rin liquid. Tama? Melting. Tama? Melting, di ba? Kasi yung kabaliktaran, liquid nagiging solid. Liquid nagiging solid. Freezing. Diba? Freezing. Ano ba tawag? Sa ibang libro, fusion. Fusion. Bakit? Ano ba liquid? Ayun no, nandun na sagot. Sabi ko nga, train of thoughts lang kadalasan pag nagre-review. Kasi sa dami na inaaral ko natin. Hindi ka ganit talaga memorize lang eh. Lagyan mo na ang storya, lagyan mo ng paliwanag, nagkaklari. Go for context nga, talaga ko sinasabi. Kasi pag puro pananda, wala ang context. Pag wala ang context, hinirapan ang tanong, wala na. Hindi mo na may imagine. So, maluwag ang banding ng liquid. So, tight ang banding ng solid. Tama, di ba? Liquid going to solid, ibig sabihin, nag-fuse yung particles. Okay? So, yun. Ano ba? Liquid to gas. Liquid nagiging gas, ano tawag? Alam na alam? Evaporation. Ano other term? Vaporization. Hindi ka mamamali, may vapor na. Then gas to liquid ay gas nagiging liquid ay condensation. Okay? And ano yung kakaiba na solid na raw, diretso na nagiging gas, hindi dumadaan sa pagiging liquid. Okay? Ano pa? Yung gas nagiging solid. So, ano yung solid to gas? Uy, limot na nila. S, nagtatapos sa N. Ay, hindi ko rin naalala. Sublimation. 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 Basa pa ba? Okay, basa pa rin. Sublimation.
Yan ang maganda pag may rostro. Nakakasulat ng mas matino ng konti. Konti na muna. Ano yung kabaliktaran? Nakasto solid. Deposition. Okay? Deposition. Ganun lang. Tapos, ano yung law of conservation of matter? Yan nga rin yung law of conservation of mass. Ano lang ang sinasabi? Kahit anong reaction ang mangyari, mass or matter can never be created nor destroyed. Okay? In short, kung meron kang reactant, ayan, let's use a very simple example. Acid and base. Okay? Nagiging acid, sodium at chloride. Nagiging, ano nga yun, H and OH, pagkagsaka, tubig. So, kung meron kang ginamit na 2 grams nito, 2 grams nito, ang total ng reactant mo, 4 grams. Ano lang ang sinasabi ng conservation of mass? Dapat ang total din ng timbang ng produkto mo na ma-generate ay pag tinotal mo, ganun din, 4 grams din. 2.5, 1.5, total 4. Patunay na ang mass, di ba, or matter ay hindi nagagawa, hindi nasisira. Kaya pag ibang anyuman ang produkto mo, walang nawawala na timbang o mass. Okay? Pininiwala ko maigi kasi di ba ang paniniwala, ibig sabihin nun, kung ilan ang reactant ko, dapat parehas ng product ko. Hindi po gano'n. Ang dapat magkaparehas yung total. Kaya, pwede mangyari, 0.5 lang to, tapos yung baba, 3.5 lang. Walang problema to. 3.5 plus 0.5 ay 4, 2 plus 2 ay 4. Basta dapat yung total mass ay pantay. Yan ang storya ng conservation of mass or matter. Yun lang naman, madali naman yan. Okay? Hindi ka mamamali dyan. Matter is being conserved. Kasi nga yung reactant, ang nagiging product, walang pagbabago sa total masses or sum of the masses. Ito, mas sinatanong ko sa T-Farm, general properties of matter, extensive, intensive. Pag sinabing extensive, ano nga rin ang tawag? Extrinsic. Extrinsic property. At yan ay nakadepende nga saan? Sa quantity. Siyempre, common example would be mass para sa solid, volume para sa liquid. Yung intensive naman, ang tawag din, intrinsic. Hindi ka naman mamamali, in. At yung may in nga ay independent of quantity, hindi nagbabago habang dumadami yung matter mo. Tama, no? Pag kumulot ka ng asin, anong kulay? Puti. Pag umali ka ng asin sa tubig dagat ng 1 kilo at pinurify mo, ano pa rin ang kulay? Puti pa rin. Hindi nagbabago, diba? Pag intensity. Hindi siya nakadepende sa quantity. So, color nga, ano ba? Density at saka boiling point, melting point. Ayaw po ba? Melting point for, siyempre, solids. Boiling point for liquids. Yan ay mga constant. Parang tubig, di ba? O, sige, isama na natin, freezing point. Ano ang freezing point ng tubig? 0 degree Celsius siya nagiging yelo. So, pag yung tubig, okay, finreeze mo, at naging yelo siya sa negative 10 degree Celsius. Ano ibig sabihin? Hindi pure water yun. May nakahalo. And again, intrinsic nga kasi ay walang pakialam sa quantity. Yan ay pang-identify mo ng sample. So, kung tubig mo nga, ang freezing point 0 degree Celsius, hindi mo na palabas yung 0. Kung siya ay namuo. Okay? E di, okay, hindi yan si tubig. May nakahalo ng iba. Okay. Ganun din sa boiling point. Ano boiling point ng pure water? Alam na 0 degree Celsius. Pag nag-boiling point na termination ka, at ang lumabas na boiling point nga ay 80 degrees Celsius, alam mo agad, hindi yan si tubig. Hindi siya yun. May nakahalo sa kanya. Hindi siya pure water. Kaya yung mga intensive property, kadalasan na nagagamit mo yan sa identification. Okay?
ay kung siya ba yun o hindi. Ayun, naalala ko bigla. Sa PPAR, pinatanong ano daw yung common laboratory procedure na may involvement na vaporization followed by condensation. Ulit, anong procedure sa laboratory na mag-iinit ka ba ng liquid, magiging gas, yung gas, nagiging liquid ulit. Diba? Kasi diba, vaporization ay liquid to gas, condensation ko ay gas to liquid. Anong proseso to na mahirap i-set up? Ganito. Nakikita mo, yung setup mo. Ano? Distillation. Diba? Tama? Naalala niyo pa ang distill? Ano rin, Romy? Kunyari, meron kang distilling glass. Diba? Ang pangit, sorry na. Yung liquid mo, magpo-boil, nakakonect sa condenser, tapos mako-condense na siya dito, yung gas. Pagpatak dito sa labas, liquid na. So, meron ka vaporization or evaporation, sa dulo may condensation. Okay? Distillation na. Ay dalawang proseso na phase change. Vaporization and condensation ang dalawang phase change na nai-involve sa distillation. Ano synonym na boiling? Kasi boiling din yun, di ba? Yung liquid mo nga ginagawa ng gas. Ano synonym ng boiling? Sa PPAR, tinatanong, evolution. Evolution. Kasi gano'n ang spelling, evolution. So, yun. Ano pa ang pwedeng maging property ng matter based sa ability nila to change? Siyempre, may physical change, may chemical change. So, malaman, may physical and chemical property. So, ano nga pag physical property na o-observe mo using your 5 senses? Siyempre. So, yan yung mga properties na nakikita, naaamoy, natitikman o nalalasahan, na-feel, napapakinggan. Tama ba? Kailangan ba yun? Kailangan sa gamot? Yung feel, kailangan. Tama? Especially suppository. Huwag ka ng suppository para mali siya. Kung magaspang yan, masakit ipasok sa puwet. So, you use your sense of feel. Ano pa? Yung hearing sa piko. Di ba may mga ganon? Babaliin mo yung twig. Tapos papakinggan mo yung sound niya. No? Kung malutong o makunat. Kasi pag makunat, malamang papalis na o pa-expire na yung plant-derived na gamot or plant-based product. So, tinatanong din anong tawag mo sa ganong acid na gumagamit ka ng 5 senses? Ha? O, sige, tuloy mo. Organoleptic. Tinatanong sa tikong. Ulit, ano ang organoleptic? Siguro, organs na You're using your 5 senses. Okay? Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hear, sense of touch or feel. Organoleptic ka. Then, chemical properties, obviously, hindi mo nakikita using your 5 senses. Makikita mo lang siya kapag kinary out mo na ang chemical reaction. So, that's the ability of your compound or substance to produce new products kapag nagkakaroon ng chemical reaction. So, ano nga ang chemical reaction? Keyword, may nabubuong new product lagi. Okay? Lagi. Pag may chemical reaction, garantisado, meron kang new product dyan. At sa ating mga gamot, syempre habang nakastore, ayaw mo sila. Kasi pag nangyari sila, habang nakastore yung produkto mo, maaaring may nabuong new product. Hindi mahaluan yung gamot na ginawa mo ng new product na hindi mo ngayon sure kung ano magagawa sa katawan ng tao. Okay? Ayun. So, chemical reaction ay ginagamit natin sa synthesis ng gamot. Chemical reaction din ang nagdidikta ng expiration ng ating mga gamot. Okay? Maraming gamit ang reaction sa pharma. Pag nagtatitrate tayo sa analysis 1, may chemical reaction pa rin. Lagi tinatanong pa rin, ang tatlong ebidensya ng chemical reaction ay nangyari. Evolution of gas. Ano malalaman na may na-evolve na gas? Sa test tube, may bubbles. Diba? May formation of bubbles.
Pag nagpalit kulay, sure ka dyan, may chemical reaction na nangyari. Pag may namuong water-insoluble precipitate, sure ka dyan, may chemical reaction na nangyari. Para yung ginawa natin kanina, no? Sodium chloride, nilagyan mo ng silver nitrate, may namuo, nagsettle sa ilalim ng test tube, okay, precipitate yun. Basta may namumuo na water-insoluble substance, sure ka dyan, may reaction. Sure ka dyan, precipitation ka yan. Okay? Ito na yung mga boring pang tanong, pero kailangan daanan. Ano nga ang law of definite proportion? Or law of, ano nga rin yan? Constant composition. Ano lang ang sinasabi? Kahit anong sample pa yan, basta pure siya, kahit saan mo pa yan kinuha, sigurado ka, ang magiging laman niya na atom or components ay parehas na naka-small whole number ratio. Okay? So, same proportions or same small whole number ratio. Ano yung sabihin? Pag kumuha ka ng solid na ganito sa ating laboratory, pag kumuha ka ng potassium permanganate sa nature, sigurado ka, ang laman niya lagi 1 potassium, 1 manganese, 4 oxygen. Kaya nga constant composition. Hindi nagbabago ang laman na atoms niyan o component atoms niyan regardless of source. Kahit saan mo pa kinuha. Basta dapat purified po siya. Pag pure siya, sigurado ka laging ganun ang laman. Ganun lang simple. Okay? So, sino nag-formulate ng law of definite proportions nga? Ayan na, minention ko kanina sa opening, si Joseph Proust. Kaya pag tinanong, sino si Proust's law, sagot kagad, constant composition, definite proportion. Okay? Proust's law. Ayun. So ano na nga ang mga pure substances? Pwedeng element, pwedeng compound. Difference being, pag element, isang atom lang yan na pinagsama-sama mo together. Di ba? Isang kind lang siya ng atom na pinagsama-sama mo together. Parang ang ginto or gold bar. Ang bar ng gold, ano lang ang atom na naman? Siyempre, gold na, wala na iba. Okay? At tapos pag compound, ayun na nga, may iba-ibang atoms na naman. Hindi isang kind lang ng atom. Tapos, ano ang general types ng compound natin based sa number of atoms? May binary, may ternary. Madali naman. Pag binary, edi diatomic. Dalawa lang ang atom na makikita mo. Ito rin, binary compound. Hydrochloric acid, sodium chloride. Pero pag ternary na, tatlo na nga siya. Kagaya ng, ito, sulfuric acid, ano pa, nitric acid, ayan, isa, dalawa, tatlo. Basta ternary, tatlo lagi. Yun yung essence. Okay? Ganun lang, madali pa naman siya. Then, ano nga pag mixture? Diba, pag mixture, pwedeng homo or heterogeneous. So, pag heterogeneous nga yan, ano bale? Uneven, hindi pantay. Parang pag nag-combine ka ng, oil and water. Ang makikita mo, 2 layers, diba? Tama? Uneven. So, hindi uniform yung sample mo. Hindi kagaya na naglusaw ka ng asin sa tubig. Ilang phase ang nakikita mo? Isa lang. Homogeneous nga kasi yan. Okay? At ano nga ang term sa homogeneous na mixture? Dapat alam, solution nga. Diba? Solution. Homogeneous. And the sample is uniform all throughout your container. Okay? So yun. Having said that, ano nga ang mga common types ng solution based sa components? Meron kang solid, insolid. Meron kang solid na nakadissolve sa liquid. Meron kang liquid na nakadissolve sa liquid, di ba? Meron ka rin gas na nakadissolve sa liquid. Meron kang gas na nakadissolve sa gas. Wala pa kung nalilimutan. Ayun. Meron din gas na nakadissolve sa solid. So, yung nasa una, yan yung mga, solute. Diba? Kasi pag sinabing solution, may solute lagi at may solvent. Sige. Okay yun. Kapag solid, saan mo siya pwede i-dissolve? Pwede ka sa solid, pwede sa liquid.
Liquid ba? Pwede mo i-dissolve sa gas? Malabo. Kaya siya lang ang phase ng matter na pwede mo i-dissolve sa liquid. Okay? O si liquid, pwede mo lang siya i-dissolve sa anong klaseng solvent na liquid lang din. Wala nang iba, as you can see. Okay? Si gas, ang phase ng matter naman na pwede mong i-dissolve sa lahat. Kumbaga, di ba? So, yun. Alam mga sikat na examples yan. Solution na solid in solid ay alloy. Tandaan nyo ba yung mga alloy? Tingnan natin ang daanan. Example, bronze. Ano ang laman ng bronze? Tinatanong, sa inorganic particle na book, makikita mo yan. Copper and zinc. Ako doon lang nakatingin zinc. Kasi madalas mo talaga copper. Tsaka tingnan mo na lang yung bronze, kulay copper. So para maalala mo yung kasama ni copper, ayun, may zinc. Yan. Ano yung common na solution sa lab? Sa laboratory? Ito, di ba? Dami natin pinitin ng ganyan. At isang example nga niyan, ayun na, asin na dinissolve sa tubig. Di ba? Ay solid in liquid. Then, ano pa? Liquid in liquid naman. Example, mga alcohol preparations. Tama ba? Anong pinakasikat na alcohol preparation na nakikita natin sa butika at sa grocery store at sa sari-sari store at sa spray bottles, di ba, 70% isopropyl alcohol. Ano ibig sabihin nun? Sana naalala ka. Pag kumuha ka ng 100 ml nito, tapos ang declaration 70%, sure ka, ilan ang alcohol? 70. So, ano yung 30 ml? Tubig. Solution ba yan? Oo naman. Diba? May solute ka, may solvent ka. At hindi laging kailangan mas konti ang solute. Yun pa isang lesson doon. May mga solution ka na yung solute mas marami kaysa sa solvent. Okay? So, liquid and liquid. Liquid ang alcohol, liquid ang water. Example lang gas and liquid. Yung masarap din naman, pagtagtinit. Carbonated drinks, di ba? Soft drinks. Bakit na tinawag na carbonated? Paano pinaprepare ang soft drinks? At bakit nga ba ganun ng soft drinks, no? May spark. May sparkle. Nakailan na kayo ng soft drinks na tamis na lang? Di ba? Ano? Yung tamis na lang, wala na yung spark. Bakit nawala yung spark? Nawala yung ano? Nawala siya, iniwan ka niya, Risa, kaya nawala yung spark. Ano ba? Ano? Yung spirito. Ano yung spirito? Carbon dioxide. So, kaya carbonated drink, meron kang nakadissolve na carbon dioxide in water. Okay? Na kapag sinake mo nga ng sinake o matagal mo pinabayaan, nakakawala si carbon dioxide, kaya wala nang spark. Diba? So yun, try. Ano ang dosage for na gumagamit ng ganung technology? Nag-generate siya ng carbon dioxide. Kaya nagkakalasa ang iniinom mo na masarap. Naglalasang soft drinks. Kasi aspartame, sweetener siya eh. Ang inanap po natin nag-generate ng carbon dioxide. Ha? Ang galing eh. Sige, konti na lang yan. Si acetic state daw o si fluid ano napansin nyo? Lahat kayo ang pag-community na? Kayo. Di ba? Bakit ikaw di ba? Kailan ka mag-community? Okay. May sunog, actually. Oo. Nito ang mga simula, hindi ko nga pinapansin actually mga 30 minutes na, within the span of 30 minutes. Namoy kami. May amoy sunog, di ba? Parang sunog na kahoy. Pili ko ito rin. Hindi. Hindi dito.
Yung fan nga. Oo nga, tama ka. Dek, nangyari na sa akin yan. Nagkaroon namin sir. Patay na. Tapos fan pa naman, I guess hindi siya connected. Pero meron din naman po dun sir. Pero salamat. Tama si Ere, fluid seal. Auto branding yan. Sige, ano yung generic yan? N-acetyl cysteine. Ayan na. Sino kayo makakaalala? Ano meron sa cysteine? Biochem. Ano na? Biochem yun. Nasa genetic tayo. Ano yung cysteine? May amino acid yan na may sulfhydryl group. May SH. O may thiol. Ano sabi ko nung online nyo nung first year kayo? Basta may tayo, may sulfur, mabaho, amoy important. Amoy poops. Sorry. Pagkadiri, pero rito na. Ang utot mo at poops mo, kaya amoy important dahil sa sulfide. So, pag uminom ka na ng fluimucil, para kang umiinom ng tae. Sorry sa term. At malalasahan na amoy mo siya. Kung walang carbon dioxide. So, ERA. Sige na, tuloy mo na. Ano tawag doon? Effervescent mixture. Nakalagay sa label, di ba? Punitin mo yung sachet, halo mo sa tubig. Pag dinisol mo, lasa na siyang soft drinks. Di ba? Okay. Minsan effervescent tablets, no? Minsan mixture lang. Okay? Mamaya, more on that. So, ayun. Gas in liquid, carbon dioxide na resolve sa tubig. Tapos, gas in gas. Ano ang example ng gas in gas? Huwag na tayong lumayo. Ayun na nga, sinulat ko rin. Hindi na. Ito na lang, hinihinga natin, di ba? Tama? May oxygen yan, may carbon dioxide galing sa halaman. Kung nasa labas ka, may pollution, carbon monoxide, may nitrogen yan, may konting helium yan, may sulat, mga components. Sinasabi ko lang na air ay mixture or solution, homogeneous eh. Okay? Ayun, example ng gas in solid. Di ba yung mga nanay, tatay natin naglalagay ng kuling sa rep? Isang paisip eh. Naglalagay nga ba ng kuling sa rep? Bakit naglalagay ng kuling sa rep? Para lang mawala yung amoy. So yung kuling mo yung solid. Yung amoy, yung gas. At yung amoy malansa, amine. May sulat amine. So, yung gaseous amine dumidikit sa charcoal. So, ano nakikita mo? Yung charcoal lang, di ba? So, siya ay homogeneous. Isa lang nakikita mo eh. At siya bali ay solution na solid na may nakadikit na gas. Okay? So, yun. So, sige na, ilagay ko na. Gas in coal or charcoal. Okay? Ayun. Pag tinanong, sino dyan ang simplest solution sa P-part? Tinatanong. Simplest. Gas in gas. Nasanay kasi tayo dito, no? Common sa lab. Okay? And yes, kahit ako mamamali ako ng estudyante, hindi ko yun alam. Gas in gas ang simplest. Tama ba? Pag inisip mo, hindi mo na kailangan haluin eh. Ayan na siya, nasa paligid mo. Hindi kagaya ng iba, lahat yan kailangan naman ng effort para maging homogeneous. Ang air, hindi na as is homogeneous na siya na solution. Sige, tingnan natin. Nabanggit ko nga, effervescent. Mamaya na yan. Up. Yan, saglit. Effervescent. May powders. Meron pa rin effervescent tablets. Ano ang components ng mga effervescent powders? Let's focus on tablets na lang. Mas tinapanong yun. Ano kasi yung fluimucil na example ni ERA ay effervescent powder. Ngayon, ang tanong nga lang sa boards yung effervescent tablet. Ano ba ang component? Kailangan mo ng citric acid. Citric acid. Kailangan mo ng tartaric acid. Kailangan mo ng sodium bicarbonate. Yan. Okay? So, base kasi ito, di ba? Si
sodium bicarb, acid-acid. Pag nag-react ang mga acid sa kanya, doon siya nagpapakawala ng carbon dioxide habang nasa loob ng solution. Kaya, paglalasang soft drinks, ang iyong baso ng tubig. Pag naglagay ka ng effervescent mixture or tablet, kahit tablet yan, pag dinisol mo sa tubig, ganun din. Magbababol siya nasa loob kasi nag-e-evolve na siya ng carbon dioxide. So, pag tinanong anong role ng sodium bicarb, siya ang source ng carbon dioxide. Ganun lang. Si sodium bicarb, pinagay mo na source ng carbon dioxide. Hindi ka naman mamamali, nasa formula niya na may CO2 siya. Diba? Ngayon, sir, bakit kailangan dalawa pa ang acid? Kasi po, pag citric acid lang ang nilagay, tinatanong anong ending ng tableta mo, nagiging sticky. Nakakapitalize. Di ka mamamali, yung citric, sticky ang tableta mo. Ayaw mo nun. Magdidikit-dikit yung tableta mo sa isa't isa. Ayaw mo rin ng tartaric acid lang kasi pag tartaric lang, ano naman ang nagiging problema? Masyado siyang dry at kung masyado siyang dry, nagiging brittle or friable. Ano nga ang friability? Sorry, nasa review na tayo. Connect na lahat ng subjects ito. Ano yung friability? Masyado madali madurog yung tableta mo. Hindi niya kakayanin ang normal conditions ng handling, shipping, packing, etc. Matudurog siya eh. So, masyadong tuyo, masyadong basa naman. Kaya po, pinagsasama yung dalawa para ma-neutralize ang mga formulation problems na nagagawa nila. Citric acid, ginagawang moist ang tableta mo. Tartaric, ginagawang dry ang tableta mo. So, tama. Samahin mo sila and then cancel ang stickiness, cancel ang brittleness. Ganun lang. Common pa daw sa BDS manual. Okay? Module 5 na. Eh, dali, related eh. Sa inorganic chem, of general chem. So, yun. Ito tayo sa schematic classification ng matter. Hindi mo kailangan memorize, pero madali naman din. Ano nga ang sinasabi? Ang matter mo pwedeng heterogeneous, homogeneous. Kung heterogeneous, uneven na yan, pwede mo siya paghiwa-hiwalayin physically sa homogeneous components niya or homogeneous matter niya. Physically. Okay? Ngayon, ano ang mga homogeneous na matter? May homogeneous mixture ka na solution at pure substance. Remember, si pure substance, dahil siya mixture. Ito kasi, mixture niya. Diba? Homogeneous mixture solution. At ang solution, pwede mong pag-iwalay yung components into pure substances. At syempre, pure substances nga ay pwedeng elements, compounds. At elements, pwede mong chemically pagsama-samahin to form compounds. Compounds, pwede mo rin chemically pag-iwa-hiwalayin into elements. So dito ka lang may chemical separation at chemical formation or combination. Kasi doon, physical. Okay? So ano nga ang atom? Building block ng matter. Ang pinakasimpleng term. Building block ng matter. Or ang patawag natin, basic unit. Basic unit ng matter. It's the smallest particle that can enter chemical reactions or chemical combinations. No? It's the smallest indivisible particle na rin that can enter a chemical reaction. Halos umulit lang naman yung dalawang definition. Ano nga yung pag-molecule? Cluster or combination ng atoms, di ba? That functions differently from the atoms na pinanggalingan nila. Huwag na isulat yung buo ko sinabi. Ang punto lang, pag-molecule, magkakasama na po yan na atom. Di ba, kunyari, ito, hydrogen atom, oxygen atom. Di ba ang behavior nun? Di ba ang behavior nun? Pag nagsama sila together to form water, iba pa rin ang behavior ng water compared sa hydrogen gas at oxygen gas. Di ba? Yun lang naman. So, pag ang combination mo, yun lang ha, pag ang combination of atoms mo has charges, ano tawag? Alam niyo? Oo, di ba? We call them
Yun nga lang, kung positive naman, oo. Kung negative naman, ayun. Okay? So, yun. Tanong, ano sinulim ng ionic compound? O ta sasabihin ng board examiner natin, ewan ko ba, pang elementary nga lang yung tanong ko dahil pang namali. Totoo naman. Yun nga, pinapabayaan kasi natin, o yung pinapabayaan, nalilimutan natin kasi masyadong madali. Kumbaga, ano sinulim ng ionic compound? Sinulim, ionic compound. Diba? Ito, ionic compound. Ito, ionic compound din. Ito, ionic compound pa rin. Kasi ganun ang ionic eh. May positive negative lagi. So ano tawag? Salts. Diba? Ionic compounds are also known as salts. At pag sinabing salt, hindi mo table salt lang. Lahat ng may cation and ion na. So ito na naman tayo sa mga ion natin topic, no? Atomic theory. Tama? Mga ion natin topic, mga boring na topic, ion natin sa history. So pero tinatanong pa rin pa isa-isa. Sino nga si John Dalton? Ano contribution niya? Law of multiple proportions yung una. Ay, hindi kailangan memorize. Kunin mo lang yung trigger word or essence. Okay? Ano nga? Pag law of multiple proportions, meron kang dalawang element na pwedeng magsama together to form different compounds. At kada compound na mabubuo niya, pwedeng ma-reduce to small whole number ratios. Example, ito at ito. Pwedeng magsama together to form carbon monoxide, carbon dioxide, na magkaibang compound. Pero, ang ratio, 1:1, small whole number. 1:2, small whole number. Diba? Sino ba ang sikat na nagmumultiple compounds? Nitrogen, oxygen na. So, kapag nagsama ang nitrogen at oxygen, pwede ka makamita ng ganon, pwede ka makamita ng ganyan. Diba? Pwede ka pa rin, huwag muna yan. Pwede ka pa rin makamita ng ganyan, saka palang ganon, saka palang ganon, saka palang ganyan. Dami, diba? So, as you can see, iba-iba silang compound. Pero pare-para sila ng kind ng atom na nitrogen and oxygen. At lahat sila consistently naka-small whole number ratio. Okay? So, 2:1, huwag kayo sulat. Ito, 1:1, 1:2, 1:3, 2:5. Diba? So, yun. Sino dyan ang pinakamahalaga? By the way, sa toxic tinatanong, anong mga klaseng lason daw ang tatlong yan? Kasi na makikita mo chemical names nila, nitrogen trioxide, nitrogen trioxide, dinitrogen pentoxide. Anong klaseng lason daw sila? Environmental. Environmental poisons. Okay? Kasi nabubuha mo yan sa pagsunog ng mga halaman, hayop. Diba ang halaman hayop may amino acids, may nitrogen, may amine. Pag sinunog mo, nagko-combine with oxygen sa air. Kaya yung mga yan ay environmental pollutants na kapag nalaman mo na sobra, damage sa baga. Okay? So yun. Anyways, balik tayo dito sa chem. Anong common na tanong dun sa dalawa? Yung pangalan. Ano pangalan na muna? Ano pangalan ng pangalawa? Puro pa tayo? Sana. O doon tayo sa una. Paano nabuo yung una? Ano charge ng oxide? Laging -2. So, ano charge ng nitrogen sa naunang example? Positive? 1. Kasi anong rule? Yung charge niya, magiging subscript. Yung charge ng anion, magiging subscript. Ayun, kaya wala kang nakikita sa tabi ng oxygen kasi 1 ang nitrogen mo. Okay? So, yan yung una. Paano yung pangalawa? Ito. Paano kaya nabuo? Ano charge ng oxide ulit? -2. Ano charge ng nitrogen? +2. Ayan na. Paano ko nalaman na ito kagad? Kasi nga, pag nagsama sila, wala na akong nakikita. Dahil yung 2, punta dito,
cancel, cancel. Kasi lalabas natin ito. Diba? So, ano pangalan? Nung una? Na positive 1. Ito ngayon, positive 2. Pag mababa charge, us. Pag mataas charge, ik. So, ano pangalan nito? Nitrous oxide. Ano ang sigat na gamit? Ikaw, Dwight? Ano? Ako lang dito yung mga pikolban ko pala. Nasa kabilang IPS. Laughing gas. Laughing gas. Mga pikolban last. Di ba laughing gas? At ang laging tinatanong sa inorganic med, siya nga ay dental anesthetic. Pero, isang malaking pero, pwede rin siya sa surgery. Sasamahan mo lang ng iba pa. Kasi masyado siyang mahina bilang anesthetic. Okay? Kaya sasama mo pa ng iba. So, ayun. Bakit kailangan gano'n sa kanila? Sa ibang subject perhaps. Nitrous oxide, ano ba common? Yan, palagay ko tandaan pa. Laughing gas na yan. Laughing gas. Oh, nitric oxide. Nitric oxide. Lagay ko na ang pangalan. Sige, nitric oxide. Saan typically nanggagaling ang nitric oxide? Sa amino acid na si arginine. At tapos pag nabubuo ang nitric oxide, saan yan usually nabubuo ng marami? Sa blood vessels. Ayan na. Pag nabuo yan sa blood vessels, ano nga gagawin niya? Magkokos ng vasodilation. Ayun, kaya nga sabi ni Doc Mike sa Ticol 2, di ba? May mga gamot ka na nitro-vasodilators. Kasi may mga gamot ka na kaya magpadami ng nitric oxide sa loob ng blood vessels. At basta nitric oxide, nasa blood vessels, mag-o-open up yan ng daanan ng dugo. So, ending yung pressure ng dugo sa loob, bababa. Diba? Nitro-vasodilators. Parang si nitroprusside, sino ba? Isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate, di ba? Nasikat sa butika, Indur, Isorbil, lahat yan ay nitro na nagiging nitric oxide. Okay? So, yan ang story na multiple proportions. Okay? Ayun. Tapos, ano pa, ang atomic theory ni John Dalton nga, sikat siya sa atomic theory, billiard ball model. Billiard ball. Nakita na tayo kung nakahawak na ng bola ng bilyar. Sana. Pero hindi pa. Diba? Nakita na kayo. Try SM, kasi sa third floor. Hindi nga, para mas na-appreciate nyo. Hindi nga kasi saksakan siya ng tigas. Diba? Ganun ang bola ng bilyar eh. Mabilog, matigas. Yun lang ang paniniwala ni John Dalton. Billiard ball ang ato. Hard, indestructible spheres that can enter chemical reactions. Okay? Yun ang pinaka-trigger word mo. Bola ng billiard na. Hard, indestructible spheres. Ano ba ang key contribution ni John Dalton? Sa kanya nagmula yung logic na pag meron kang element, yun nga, gold, kunyari. Sure ka, lahat ng atom sa loob ng substance na yun ay puro gold. So, ang element ay gawa sa isang kind ng atom, okay? At hindi pwedeng mahaluan ng iba. Yun yung kanyang isang key contribution, okay? Pag nasa isang element o isang class, let's say aluminum foil. Pag mukha na aluminum foil, aluminum na declaration eh. Ang atom na may kita mo doon, aluminum lang. Diba? At malamang, pare-parehas ang chemical property doon. So, sino yung nag-follow up sa theory ni John Dalton? Si J.J. Thomson. Okay? Ano nga ang tawag sa model ni J.J. Thomson na ang sabi, mukha ng tinapay na may raisins, no? Raisin bread niya. So, bakit raisin? Kasi nga, ang paniniwala niya, ang atom ay may negatively charged particles na nga. Na ang tawag nga natin, alam na alam, electrons. Okay? So, sa kanyang pag-aaral, well, napatunayan niya, sige, may electrons. Hindi naman pwedeng electron lang kasi magiging unstable yan. So naniniwala siya na somehow may positive charge din ng atom, hindi lang niya alam ang location at hindi rin niya alam, bale, pangalanan pa. Pero tayo alam na natin.
At yun, sabi ko nga, paniniwala na neutral ang atom, which is tama. Yung nga lang, hindi nga lang niya alam nasaan ang mga positives na yan. So again, may simple model. Si Rutherford naman ang makakakuha ng credit sa discovery ng positively charged particles na nowadays ang tawag natin proton. Yun nga lang, sa model ni Rutherford, naniniwala siya na vacant space, totoo naman vacant space ang gitna ng atom. Pero sa vacant space na yun, makikita mo nga ang positively charged protons. At doon kadalasan nakadepende ang timbang ng atom mo. The books just keep on using mass. Kasi mass is the proper term. Pero again, nasa planet Earth tayo, we use the term weight. Okay? So, majority ng proton ng atom ang dahilan ng timbang or weight or bigat ng atom mo. At yun nga ay nucleus. So, naniniwala siya may gitnang region na bakante. At sa bakanteng region na yun, marami kang makikitang protons at tinawagan na yung nucleus. At sa kanyang paniniwala na medyo tama na nga, ang electrons ay patuloy na umiikot sa paligid ng nucleus. So ano ang tawag ulit sa iniikutan ng electrons? We call it orbital. Ano pa? Electron cloud. Okay? Electron cloud is also orbital. Yun lang, malibot na. So anong tawag sa model ni Ernest Rutherford nga? Nuclear model. Kasi sa kanya una nanggaling yung idea na nucleus. Nga lang, nucleus proton lang daw ang laman. Which is hindi pa rin tama. Kasi may isa pa, di ba? Ano yung isa pang subatomic particle na nasa nucleus? Neutron. At yan na nga ang magiging contribution ni James Chadwick. Okay? So, naniniwala siya na tama ang theory ni Rutherford. Sige, vacant space. Sige, may protons. Sige, may electrons na umaaligid. Pero kulang yan. Meron din yan neutrons or neutrally charged particle. Sinabi ko to sa klase nyo noon online. Sa US, ano usually ang nickname ng mga tao na may James sa pangalan? Wala lang. Kung nanonood kayo, wala. Hindi kayo fans ng basketball. Wala naman. Kadalasan, ang may James sa first name, ang tawag ay oo. Kaya nga pinanganak yung animated character na si Jimmy Neutron. Okay? Kasi nga, si Jimmy Chadwick, kumbaga, si Jimmy Chadwick, ang discovery niya, yung neutron. Yung story or backstory. So, from there, sana hindi na malimutan. James or Jimmy Chadwick ang responsible or makakakuha ng credit sa neutrons. Ngayon, ayan lang, nilagyan ko ng konti. Naglagay tayo ng proton, naglagay tayo ng neutron. So, dapat alam, electrons laging nasa labas. Protons, neutrons, laging nasa loob ng vacant space na nucleus na nasa gitna. So ngayon, ang timbang ng atom saan nakadepende? Hindi na proton lang. Pati, hindi na proton lang. Kasama na ngayon ang neutron. Kaya nga, narinig nyo, di ba? Atomic mass na dinedeclare sa periodic table. Mass number. Ano ang tinutukoy? Yang timbang ng nucleus. In other words, paano nga kinukuha ang atomic mass at mass number? Si proton, i-add mo sa neutrons. Diba? At ano ang term pa nga sa proton and neutron? We call them, hindi ka mamamali, nucleons. Kasi nakikita sila sa nucleus. Okay? Kaya nucleons, proton and neutron. So yun, ang storya ni James Chadwick. Yun lang muna for now. So atomic mass tinototal mo si proton and neutron. So hindi na siya naniwala na ang timbang ng atom ay dahil sa proton. Kasi nga, napatunayan niya may neutron na nasa nucleus. At ang chemical behavior ng ating mga atoms ay nakadepende mostly sa electrons na lagi ko i-emphasize.
Mostly sa electrons. No? Pero factor din kasi yung protons. Tama ba? Ito na ba? Electrons ang responsible sa reaction. Nasa labas eh. So madali silang na-donate sa ibang substance. Yun nga lang sinasabi natin, syempre, ang electron, no, kapag malapit siya dito sa positive, attracted siya. Kasi opposite charges attract each other. Kaya nga, pag nawalan ng proton ang nucleus mo, mas reactive siya balik. Mas mag-donate siya ng electron. Point being, hindi laging electron lang ang basis. Kasama na rin talaga ang proton. Kasi protons tend to hold on to the electrons. Kasi opposite charges sila. Kaya crucial din yung proton. But still, ang primary dahilan ng chemical reactions ay laging electrons. Secondary, may effect ang protons naman. Kasi sila yung nag-a-attack na negatively charged na electrons. Okay? Ayun. So, okay na yun. Bale. Ano kayo ang subatomic particles? Alam na natin, pag proton, sige, pag neutron, neutral, at it accounts for most of the mass of an atom along with the proton nga. Diba sinabi ko kanina, kung magkasama yan, nucleons. At tawag mo rin atomic mass or mass number. Alam na natin, electrons ang negatively charged, di ba? Tapos ito pa, baka nalimutan na, ano ba yung positron? Gawin ko lang literal. Radioactive particle yan. At literal in the sense na positive na yan na electron. Ibig sabihin yung particle na yan, kamukha ng electron, pero with a positive charge. Okay? Ngayon, paano siya nabubuo? Proton daw na nagiging neutron. Proton mo na nagiging neutron. Kailan nga nangyayari yan? Pag inaalaw mo siya mag-collide sa neutrally charged radioactive particle. So pag nag-collide yung dalawa, and yes, may mga makina tayo sa radiopharmacy that produces subatomic particles, ang term na colliders, particle colliders. No? So ito, magko-collide dito, ano kaya mangyayari? Yung negative sasama. Ayun na siya. So ano mangyayari sa positive? Ma-emit ngayon yung positive as a radioactive substance. Yan na nga ngayon ang positive na electron. Kaya nga positron. Okay? Napoproduce nga itong positron mo kapag ang proton nagiging neutron. Okay? Hindi na kailangan yung drawing. In-offer ko lang yung paliwanag para makasakaling mas matandaan. Kasi maraming dito dyan. Tingnan natin ang betatron, negatron. Negatron ha, hindi megatron. Wala lang. Pag may fans ng transformers kasi. M siya, M. Negatron. So ano ang negatron? Yan ay unstable particle na nasa nucleus pa rin na kailan naman nabubuo, madali yan. Baliktad. Madali na baliktad. Neutron nagiging proton. Kanina, proton nagiging neutron. This time, baliktad mo lang. Neutron nagiging proton. So, neutron na nagiging proton. Kaya nga, yun yung nawawala, yun yung na-emit na negatively charged particle. Yan na nga, si negatron. Negatron na ang synonym betatron. Okay? Negatively charged particle. Kaya nga naging negatron. Okay? So, kaya siya ulit na-emit, neutron na nagiging proton. Hindi ka mamamali. Lalo kung multiple choice na tanungan, no? Tama ba? Pag nauna proton, naging neutron, okay, positron. Pag nauna neutron, okay, negatron. Nauna yung N, okay, N. Nauna yung P, okay, P. Ano lang, simple. So, ano yung neutrino? Si neutrino, pinaniwalaan na ano eh. Sige, tama yun. Wala siyang charge. Pinaniwalaan na wala siyang mass. Pero nowadays, siya ay may mass near zero lang. Hindi totally zero. At yan ay na-emit ng stars, ng sunlight, ng sun, sorry. Okay? So, inaaral pa natin maigi sa pwedeng gamitin sa diagnostics at sa pharma. Neutrino. Okay? So, yun. Ito na tayo sa ions. So, yan yung anim na subatomic particles. Yung bottom three, puro yan radioactive.
Positron, negatron, neutrino. Yung top 3 yung common lang talaga sa matter. Protons, neutrons, electrons. Okay? Moving on tayo sa ions. Ano nga pag ions? Pwedeng cluster of atoms. Pwede rin kasi single atom, di ba? Basta may charge, automatic ion. Nawala na yung amoy. O sa electric pag nagagaling. Mga hindi kumaanda. Nasusulog siguro yung motor. Anyways, so charge single atom or cluster of atoms na. Alam na pag positive, dedicat ion. Pag negative, dedicat ion. Ano ulit? Pag ionic compound, meron both. Meron both, di ba? Cation and ion. And again, we call them, alam na, salts. So balik na lang tayo sa pharmaceutically common important na cations and anions. So yan, sana this time, huwag na natin kalimutan ng mga names. Kasi yan ang nagpapahirap nga sa module 1, inorganic cleaning, inorganic chem. Kasi pinapabayaan natin kasi tayo ang focus sa gamot na. So yung unang strip na makikita ay puro group 1A elements na common lang sa pharma. Tama? Ano mga pangalan? So ito pa ba? Ano yung H+? Hydrogen ion. Ano yung Li+? Lithium ion. But yes, sa review, ang tawag lang sa kanya, lithium. Pero mas tama yung ion. Kasi pag lithium lang, ganyan lang yun. Walang charge. Pag sinabi mo lithium lang, atom lang yun. Non-neutral kasi. So pag may charge, lithium ion. Di ba? Para sa battery. Lithium ion. Ano to? Sodium ion. Ano to? Potassium ion. Ano? Saan mo sila makikita? Group 1A. Ano nga ang members ng Group 1A? Practice lang. Kung natatandaan pa. Kung may periodic table kayo, tingnan. Kung wala, meron dyan sa notes. Okay? Sunod-sunod. Baginin mo nga lang. Halinacarabsespar. Halinacarabsespar. Ano yun? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And yes, cesium, francium, di mahalaga sa pharma. Good news. Kaya ganyan lang. Ngayon, sino yung cation na hindi naman nga member ng Group 1A, pero lagi natin sinasama sa grupo nila? Kasi parehas ng property. Common ang tanong natin. Ngayon, umuulit minsan nila. Sino? Yung ion na hawig nila ang property. Pero hindi talaga 1A. Kasi ang 1A mo, kung papansin mo, galing sa metals. Except ito, siyempre, hydrogen ion. Sino yung ion? Cation pa rin. Nagaling din sa non-metal, parang hydrogen, nakamukha lang niya ang property ng Group 1A. Panahon namin, laging tinatanong yan. Sino to? Ano, yun na? Ang NH3, ammonia. Pag nagiging positive ang ammonia, make sense sana, no? Ammonia ay neutral eh. Neutral. Nag-add ka ngayon na positive. Kaya ngayon, positive na. At ano nga tawag sa positive na nitrogen? Ammonium. Di ba? Ammonium cation. So ano ulit si ammonium cation? Hindi siya talaga Group 1A, pero it behaves like your 1A ions. Okay? O yun. Ano ba yung nakakainis na binubuhay ng mga tanong? Yung mga old Latin name ng elements. Kaya niyo pa? Natatawag si Era. Ano kung Latin name ng sodium? Yan, yung nasa symbol nila. Bakit nga Na? Kasi anong Latin name niya? Dati. Oops. Natrium. Diba? Yung potassium, I'm pretty sure alam niyo. Nakikita sa butika yun. Potassium chloride. Yun nakikita. Kalium durus. Ba't kalium? Kasi nga potassium mo naman. Kalium is the Latin name of potassium. All Latin name. Okay? So yun. Then yung second strip na, Group 2A. By the way, ano tawag sa 1A? Practice lang. Nandiyan naman din yan sa notes niya namin po. 1A ay, dapat alam, at gulat-gulatin, alkaline metals. Kasi pag Group 2A, alkaline earth metals. At sa Group 2A mo nga makikita ang Bemagkasarbara. Basahin mo lang diretso. Bemagkasarbara.
Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Okay? Naputo lang yung barium sa baba. Radium, di masyadong common sa pharma. So yan ang mga group 2A alkaline earth metals na. Okay? Ayun. At lahat sila, positive 2 ha, yung charge. Yan na naman, marami pinagdadala sa charge. Kalimutan yung charge. Usually kasi sa review center, hindi na natin tinuturo ng teacher yan, yung mga charge. Kasi ang assumption, alam na alam mo na pag-apak sa review. Ngayon, kung hindi nyo pa alam na alam, dapat simulan nyo na ngayon. Okay? So ano, ang group 3 na una, boron. Pero walang katayin si boron eh. Ano yung nasa baba ni boron? Aluminum. Aluminum nga ay isa sa sikat na positive 3. Yung pangalawa, bismuth. Aluminum and bismuth. Ang mga sikat na metal ion na positive 3 ang charge. Okay? So yun. Paano itong dalawa? Ano yung Sn? Anong element? Tin. Patingin yung dalawang tin. Si ate tin, tsaka si tin. Ano? Tin, di ba? Bakit Sn nga? Ano yung Latin name? Stannum kasi. Stannum. Ngayon, pag lower charge, stannus. Pag higher charge, stannic. Okay? Stannum ang element. Pag ion na, us at kick. Us para sa lower lagi, kick para sa higher lagi. At pwede nga rin pin 2, pin 4. Pwede rin yun. Ano nga tawag sa ganung naming na may number? Stack. Stack naming. Di ba? Ano yung tawag sa paggamit ng us and kick? Old system. Pero ginagamit pa rin. Kahit old. Parang ano? Ferrous sulfate na ginagamit sa IDA. So yun. We don't call it iron 2 sulfate. Tama ba? Sa butina. Kasi haba eh. Hindi kaya ferrous sulfate. Mas makes sense. Okay? So yun. Ano yung PB? Lead. Bakit PB? Saan galing? Anong Latin name? Lumbo. Ayun, yun na naman. Ano to? Positive 2, lower Bluetooth. Or pwede nga rin lead 2 sa stock naming. And yes, pinaparenthesis yung number. Ito, plumbic. Tapos, lead 4. Okay? So, ayun. Dati na, yung ating mga pipes, daanan ng tubig, saan gawa? Lead. Ayun, kaya ano tawag sa tubero? Yun, kaya nga plumber. Diba? Kasi ang water pipes natin, lead. Ngayon bawal na kasi lason ng lead, sabi ni Toxic. Ano tinatarget ng lead bilang lason? Red blood cell synthesis. Binabagsak niya ang hindi. Okay? So yun. Tapos, ano yung poisoner's choice of poison? Sorry, ang daming toxic sa inorganic. Ano yung poisoner's choice of poison dati? Kasi mahirap na detect. Arsenic na. Arsenic. Okay? So yun. So meron kang arsenic 3, arsenic 5. Hindi ko na po nilalagay. Stock name ngayon yun. 3 tsaka 5. Ngayon, ang mahalaga yung old name. Baka nga kasi na-miss out. Ano nga pa ang arsenic 3? Arsenius. May ibang libro naman ang sabi, arsenius. At etong higher, ganun talaga. I mean, arsenic talaga. Wala ka naman man choice eh. Di ba pwede gawing arsenic? Ang pangit, di ba? Arsenic lang, isa lang. Okay? So, yun. Next tayo, SB. Ano yung SB? Ano yung SB? SB ay symbol ng anong metal? Skateboard? SB, antimony. Antimony. Yun nga lang, ano ang Latin name ni antimony? Stibium. Ayun. Kaya ito, Stibius, lower. Or pwede nga rin pa rin, sabi ng ibang libro, Stibus. Ito naman, Stibic. Stibic.
lang, ano yung dalawang positive trait na mahalaga so far sa pharma? Bismuth at aluminum. So, ano yung Cu? Sige, it's the simple form copper. Again, ano yung Latin meaning? Cuprum. Cuprum is copper. Tapos, itabi natin dito sa kabila kasi may isa pang copper. Ayan, tapos klaro. So, itong positive one, tatawagin natin cuprous. O kaya naman, syempre, copper 1, as always. Yung kasunod ay tatawagin natin cupric. O kaya naman, as always, copper 2. Ayan na, ayan na. Ano yung Ag? Silver. Bakit nga Ag ang silver? Argyrum. Or argentum kasi ang kanyang Latin name. Okay? So, ay nakagad. Kaya, doon pinuha si Ag. At wala na siyang ibang charge. Hindi kagaya ng copper, dalawa. Hindi kagaya ng gold, dalawa. At magkakapamilya sila sa periodic table eh. 1B, di ba? Coinage metals. Ginagawa dati sila coins. Ginagawa rin alambre, di ba? May copper wire. Dati uso rin gold wire, silver wire. Bakit hindi na uso? Lalo sa Pilipinas, hindi tatagal yan. Mananakaw yan. May value eh. Silver, gold. So, bakit ang gold AU? Ha? Galing siya sa Latin name na aurum. Saan kinuha ang aurum? Literal, sa aura. Ano ba? Pag may aura, ano? Pag uma-aura ka, go ka. Sinimutan ako. Ano ba may aura? May shine. Di ba? Yun. Aura, sabi nga nila, aura is plural, aurum is singular. At yung singular, gold. Okay? Ayun. Kaya ano ba synonym ni gold na tinatanong sa inorganic men? Shining gold. Eh kasi nga may shine ang gold. Di ba? So pag narinig may shining gold, sino tinutubo ay gold. Imagine mo na lang yung gold para di malimutan. Huwag laging iasa sa memorya. Okay? So yun, aurum is the Latin term. Old Latin term. Ngayon may gold 1, may gold 3. Otherwise known as aurus, auric. So again, same. Lower charge, us. Higher charge, ic. Okay? So yun. Then you have zinc, cadmium, mercury. Pare-parehas naman itong group 2B. Kahit kung may sulat, may periodic table naman tayo mamaya. Yan nga ay volatile metals. Lalagyan mo ng quote-unquote. Kasi pag sinabing volatile na metal, hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin liquid na nagiging vapor. Solid sila eh. Metal eh, no? So bakit sila volatile? Kaya, kasi nga, mga solid sila na pwede maging directly gas. Ibig sabihin, sila ay nagsusupply. So yung zinc, wala na tayong problema. Dapat lang alam na yung charge positive 2. Try lang sa toxic. Cadmium, ano toxicity? Nade-deposit sa joints eh. Tapos magkakos ng pagsakit ng joints. Ano tawag? Pag nalasok ka ng cadmium, hindi pa pilya. Itay-itay. Japanese term that means ano? Oo, masakit sa buto eh. Hindi nga. Ouch. Itay-itay. Aray-aray. Ayan. Kaya hindi mo malilimutan dahil sa tunog niya nakakatawa. Cadmium. Okay, sa mercury. Ayun. Sa mercury naman, kahit anong form, pag nalason ka, anong tawag? Minamata. Disease. Minamata actually ang tawag pronunciation. Lugar yan sa Japan pa rin. Na kung saan yung mga tao nakainom accidentally ng mercury. Okay? So, hindi ka mamamali kayong itay-itay or ouch-ouch. Si mercury, maraming M. Diba? Mercury. Minamata disease. Okay? Paboray ko na si itay-itay ha. Yan. Itay-itay daw yun. Ouch-ouch. Nasa inorganic med kasi din libro.
Eh sabi ko nga, wala talaga tayong inorganic na yung percent eh, so wala tayo. Anyways, yan ang totoong itsura ng Mercury 1. Totoong itsura ng Mercury 1. Real world structure and formula niya. I know, sa review kasi gano'n lang ituturo, wala namang pong mali doon. Kaya lang, nagkakalituhan nga pag nagtanong siya ng piliin mo sino ang formula ni mercurous chloride. Pinakatamang formula daw ng mercurous chloride. So, may makikita ka ganyan sa letter A, bandang letter D, may makikita ka Hg2Cl2. Sino pipiliin mo nga? Yung letter D. Okay. Kasi ang totoong itsura ng mercurous na diatomic siya eh, na may positive 2. Diatomic siya na may positive 2. So kapag sinama mo yan sa chloride na may negative 1, yung negative 1 pupunta dito, so times 1. So as is, di ba? Yung 2 pupunta dito, so Hg2Cl2 is the most accurate formula for mercurous chloride. Sa review centers kasi, ito lang ituturo. Kaso mo, ang tanong, pinaka-accurate. So, yes, tama yung A. Kaso, mas tama yung B. And that's the problem pag hindi context-based yung nakituro kasi. Okay? Pag nasanay tayo shortcut, magkakaproblema na tayo. Okay? Nalakutan natin sa sarili natin na hindi tayo well-versed sa basics. Ngayon, kung magaling ka na sa basics, then go, di ba, sa mga puro shortcut na, walang problema. Okay? So, kayo makaka-assess nyo eh. Okay na ba basics? Sira naman. Okay na ba ang basics ko? Di ba? Kasi kung okay na, then shortcut na lang aaralin ko. Kung hindi pa okay ang basics ko, then doon ako sa tuturuan ng basics. Ako magpo-focus sa basics. Sana magmatuluyan, Lord. Mahal na tayo sa 1,500 na. At nung pandemic, nakaano ako nito eh, 15 na stylus. Pero bakit ano lang siya? 2,000 lang ito. So 30,000 na stylus na lang. Sakit sa pulsa magturo. Anyways, ano na nga ito? Ano nga yung sinasabi ko? Tandaan ko kasi. Mercury. So mercurous sila na mercurous. Okay? Hg2 na may positive 2. Normally talaga, naturally talaga, real world structure niya, dalawang atom talaga siya. Dalawang atom, kahit pag drawing, na may positive 1, may positive 1. Kaya naging Hg2, positive 2. So ngayon, ano yung katabi? Obviously, mercuric. Mercuric or mercury 2. So mercurous to, mercuric yun. Hindi nyo natatanong ba't Hg? Bakit Hg? Anong Latin name ni Mercury dati? Hydrargyrum. Make sense? Sana. Ano yung argyrum kanina? Ayan ang binilugan mo ka. Silver. Ano yung Mercury? Hydrargyrum. Ibig sabihin, liquid silver. Tama naman, di ba? Yung mercury na sa thermometer o liquid na silver. Ayun. So yan yung mga 1B na sikat. Ay, dito lang 2B elements na sikat. Sikat yung mercury. Then next, you have titanium. Ayan na. Titanium, zirconium muna. So meron ka titanium 2, titanium 4. Hindi ba na nilagay yung stock name? Nakakatawa man isipin, pakinggan, pero yung talaga ang common name yan, meron kang Titanus, meron kang Titanic. Diba? Yung lumubog, Titanic. Although yes, dahil na it sounds weird and it rhymes with an English word, or common name also, bihira natin gamitin yung term na Titanic. We rather use titanium 4. Okay? Ayun, zirconium na ay zirconium 2, zirconium 4, ganun pa rin yan. Zirconus, zirconic. May ibang libro pa rin, zirconius, pero kahit mo na. Zirconus, zirconic. Okay? So, pag tinanong tayo, sino nga daw yung element na ang literal meaning ng pangalan niya ay sunstone?
Titans, di ba? Sa Greek mythology, anak sila na Earth. Ano ba? Oo nga. Ano sikat na gamit ng titanium compounds? Pwede kayo mag-beach? Ano lalagay sa balat? Yun, di ba? Titanium dioxide. Ang pinakasikat na solar ray protector na. Siya po yung nilalagay na SPF sa sunscreen. At katatanong lang halos 2 board exams ago, ano ang literal meaning ng SPF? Sun Protection Factor. Okay? Yun lang. Sun Protection Factor. Tapos sa dosage forms at manu, ano sikat na gamit ng titanium dioxide? Pag inisip mo related eh. Bakit siya pwedeng sunscreen na? Pag pinahid mo, hindi papasok yung light, sunlight radiation. Okay? Meaning, ginagawa niyang ano? Opaque yung pinaglalagyan mo. Ngayon, ilagay mo ang titanium dioxide sa mga capsules. Ano nangyayari? Ganun din eh, nagiging opaque, kaya kulay puti. Hindi na yung papasukin ng ilaw. Eh, light protected yung active ingredient mo sa loob. Okay? So again, katatanong lang, SPF, Sun Protection Factor. Yes. Usually, ang white pigment sa pintura at capsule, may titanium dioxide para maging opaque, para hindi ma-penetrate ng light. Oh. Ilalagay mo pa rin, para sure na sure ka. Assurance po ito. Okay? So, yun na. Sige. Ano na nga? Tapusin na natin itong slide na ito dahil mag-first break na tayo. Nararamdaman mo na tayo kung gano'n. Sorry. Saka ba may concern si Kuya Evo? Nahiya lang kasi focus na mag-discuss. Ito pa rin correct. Yung na-edit. We call this chromium 6, pero mas tinatanong kasi yung chromium 2, chromium 3. Okay? Ayaw nga pala, may zirconium pa pala. Oh, sorry. Zirconium sa kanalan. Sige, sa inorganic na lang. Yung mga pang medyo may connect sa gender na lang muna. Gamot nga pala talaga yung makikita ko na. Topicals. Anyways, chromium 2, chromium 3. Madali yun. Ano yung mga common name? Chromus, chromic. Chromus, chromic. Ganun pa rin ang logic. Lower charge, higher charge. Okay? At ayan na nga, si manganese. Manganese, kapag positive 2 lang, manganese. Pag manganese 3, manganese. Manganese. Okay? At syempre, ang sikat na sikat na iron 2, iron 3. Okay? Iron 2, iron 3. Ferrous, ferric. Ano ulit yung anti-anemic? Yung ferrous ha? Yung ferrous. Okay? Iron 2, iron 3. O nga pala. Bakit Fe? Ang iron? Ferrum. Ang Latin name niya dati ay ferrum. Yun lang. Si cobalt, ganun din. Kahawig ni iron. Cobaltus, cobaltic. Sige, sinulat ko pa rin. Cobaltus, cobaltic. Then si nickel, wala lang. Isa lang siya eh. Kasi nickel lang talaga ang tawag. At si cobaltus, pwede mong tawagin, cobalt 2. Si cobaltic, pwede mong tawagin, cobalt 3. Okay? Si cobaltic. And then, yun nga. Bakit daw siya nilalagay sa beer? Si cobalt. Cobalt enhances the foaming of beer. Hindi lang nga makamali eh. Kilala niyo ba yung brand ng beer ng Colt 45? Halata sa pangalan na may... Hindi ko sasabi may cobalt talaga siya. Pananda ko lang yun. Yung cobalt, makikita mo sa beer. Colt 45.
May disclaimer ako kasi nga, ano problema natin sa Pilipinas? Yung mga labeling natin sa blay lagi. Pansin nyo. Sa ibang bansa ang beer, may declaration ng laman. Pati percent alcohol. Dito hindi lahat meron. Sige, sa aming line, meron. Red Horse, Hot, wala. Tapos di mo alam ano flavor naman. Tapos sa cigarettes, punta ka sa ibang bansa, Taiwan, Japan, etc. May number ng milligrams, may number ng tar. Sa atin, wala pa rin. Parang bahala ka sa buhay mo kung mamamatay ka dyan o hindi. Kaya sadly, but trade talk lang. Yun ang healthcare sa Pilipinas at guidelines. So tapos ang cut-ions kasi, kasunod ang ions. So, 5-minute basa-basa. 5-minute basa-basa. 5-item quiz. Di pa sanay. Kayong dalawa ay hindi pa sanay. Sige. Sabi ko nga, makinig ka lang. Ayun pa pala, dahil wala pa yung curriculum. Ang iniisip mo daily plan natin, every month. Kung hindi tayo magkaka-aberya, 12:30 to 2:30, first part, break kayo ng 30 minutes, 3 to 5 p.m. Break ulit kayo 30 minutes, then last period natin, 5:30 to 7 p.m. Yan sana yung plan. Kasi imposible yung 6 hours na straight talaga. O imposible sa 6 hours sa straight na. Hindi nyo rin kaya. Masyado draining na. Kaya mga 8 hours na review, 4 na break na yun. Sa umaga, sa lunch, sa araw, 3 break. So yun, kayo, 2 break natin. Kasi 6 hours. So, makatao na yung 2 break. Diba? Kasi nga mag 8 hours, 3 break. Okay.